Amahan namo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, tungod kay nasayod kami. Without you, we can do nothing. Father God, ang among kinabuhi, naa nakasalalay ng Diyos diha sa pagkinabuhi alang kanimo o pagsunod sa imong mga kabubuton. Nining mga orasa, akong itudyan kini nga kanimo. Salamat nga dili kini mahimong sayang diya sa mga tubangan. Ang tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi, mahimong kini nga hinangpunon madawat diya sa mga tubangan. Sa dihang nagkinabuhi kami, naglimpyo diya sa mga tubangan, divine viewpoint, ang among mga panglantaw, limpyo kami, nagkinabuhi kami nga matarong, ug sa dihang nagkinabuhi kami nga in fellowship with you. Yes, madawat kini diya sa mga tubangan. Og yes, ana kami sa operational well, tungod kay na kami sa insaktong dapit nga nagkapangalagad nga na kanimo. At the same time, nasa insaktong geographical well, Father God. Sa dihang nagatuon kami sa imong pulong. Uban ni kami karon, naghangyo kami sa imong panabang. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga magatudlo nga ni kanamo ug kini ang ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan ang tanan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Well, to God be the glory. Humanag kita sa libro sa pinadayag o naiusang nga mingon nga pwede daw ibalik. Ingko murag plaster naman siguro ang tanan, no? Murag tama na siguro, no? So di rin na po ta sa Matthew. Ato na pong hukto ni Matthew, no? Tama nang kasi akong kita book by book ta. Kaya basing mabutan tas pagbalik sa Ginoo nga wala to makumpleto o tuon ang mga libro. So book by book ta. Old Testament, New Testament, Old Testament, New Testament. Ano na to, no? Handod nga mahuman na to ang tanan. So by this time, dinita sa libro sa Matthew. Now, ako mong paibaloon daan, kini ba yung first chapter sa Matthew, kung dili tapuno sa balang espiritu, diligid mo ganahan ini, no? Especially ang Matthew chapter 1. But I just do hope na you are filled with the Holy Spirit, you are in fellowship with God. Kaya bisan pang magabasa kita diri sa Matthew sa gihapon, aduna gihapon kamoy nindot nga masabtan dinhi, no? So good kita sa Matthew. Namoy mga Biblia din na, no? Magkugita sulat, so kugita o yes, katong walay Bible, na Bible is tubangan, ha? And then, atong basahon ang Matthew, sugod kita sa kapitulo 1 ngadto sa 17 sa kita, no? So nagaingon diri atong sugdan pagbasa, hudtong sa atong basa ang 1 to 17. Ang basahon sa kagikanan ni Jesucristo, nga anak ni David, nga anak ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, ug si Isaac ang amahan ni Jacob, ug si Jacob ang amahan ni Juda, ug sa iyang mga igsoong lalaki, ug si Juda ang amahan nila ni Faris, ug ni Sarah nga gianak ni Tamar, ug si Faris ang amahan ni Esrom, ug si Esrom ang amahan ni Ram, ug si Ram ang amahan ni Aminadab, ug si Aminadab ang amahan ni Naason, ug si Naason ang amahan ni Salmon, ug si Salmon ang amahan ni Boaz nga gianak ni Rakab, ug si Boaz ang amahan ni Obed nga gianak ni Ruth, ug si Obed ang amahan ni Jesse, ug si Jesse ang amahan ni David. 14 generations yan. David nga hari. Ug si David mao ang amahan ni Solomon.
nga gianak sa asawa kanhi ni Urias. Muning anak ni Bathsheba. Og si Solomon ang amahan ni Rehoboam, og si Rehoboam ang amahan ni Abias, og si Abias ang amahan ni Asa, og si Asa ang amahan ni Josaphat, og si Josaphat ang amahan ni Joram, og si Joram ang amahan ni Osias, og si Osias ang amahan ni Jotam, og si Jotam ang amahan ni Akas, og si Akas ang amahan ni Ezekias, og si Ezekias ang amahan ni Manasis, og si Manasis ang amahan ni Amos, og si Amos ang amahan ni Josias, og si Josias ang amahan nila ni Jeconias, og sa iyang mga igsoong lalaki sa panahon sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia, 14th generation. Og tapos sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia, si Jeconias mao ang amahan ni Salatiel, og si Salatiel ang amahan ni Zorobabel, og si Zorobabel ang amahan ni Abiud, og si Abiud ang amahan ni Eliakim, og si Eliakim ang amahan ni Asor, og si Asor ang amahan ni Sadok, og si Sadok ang amahan ni Akim, og si Akim ang amahan ni Eliud, og si Eliud ang amahan ni Ilyasar, og si Ilyasar ang amahan ni Matan, og si Matan ang amahan ni Jacob. Na dili ni Jacob katong anak ni Isaac, og si Jacob ang amahan ni Jose nga bana ni Maria nga mao ang nanganak kang Hesus nga ginatawag si o Kristo. Busa ang tanang kaliwatan sukad kang Abraham hangtod kang David napulog upat ka kaliwatan, og sukad kang David hangtod sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia napulog upat ka kaliwatan, og sukad sa paglalin kanila ngadto sa Babilonia hangtod kang Kristo napulog upat ka kaliwatan. A total of 42 generations. 42 generations, no? Gikan kang Abraham ngadto kay Christ. So makita nimo ang linya sa gitawag nato henerasyon ni Jesus Christ. 42 ka henerasyon gikan kay Abraham. Now, samtang nagabasa ko niya ito, ambot unsay butang sa inyong mga butang sa inyong mga isip, na-memorize pagka ito inyong tanan, but yes, balikan na to karon, especially diri sa chapter 1, 1 to 3 kay diri aduna tay dapat na masabtan dinhi. Now, Abraham was the father of Isaac. Isaac was the father of Jacob, and Jacob was the father of Judah and his brothers. Now, atong nakita dinhi, kini si Abraham placed the value of his believing son and so left Isaac his entire inheritance. Gihatag ni kang Isaac sa Genesis 25:5. However, Isaac, who loved Esau, wanted to give his inheritance to his unbelieving son. Since this was not God's will, dili God's will ngadto kang Esau, the Lord overruled sa Genesis 27:1 to 29. Rebekah, who loved Jacob, in Genesis 25:27 to 28, and then took the initiative in finding a wife for Jacob. So Jacob's spiritual growth appears to have been quite slow, but he finally reached spiritual maturity. So, mao ni ang nakanindot sa kinabuhi nga nagatubo sa pagkahamtong. Kini si Jacob, do ato naghapoy mga failures ang life ni Jacob, no? So, spiritual growth appears to have been quite slow, but he finally reached spiritual maturity. Now, on that occasion, the Lord changed his name from Jacob, meaning Israel or Chiseler, no? Israel. So Prince of God. So din nagsugod ang pangalan ng Israel kay Jacob. Now, how did Judah become the ruling tribe when he was the fourth oldest son? Usa ka unique kayo nga dapat nimong pagtun-an kini siya. O ngano man nga si Judah mao may nahimong ruler sa tribe
Nga unta kini si Judah ikaupat man lang kini siya nga anak ni Jacob. Nga sa ilang kultura ang kamagulangan magid unta ang dapat nga magdumala. So dili sa mga manghod kung kisa to kamagulangan mao gid ang magdumala. Nga paminaw mo pagayo. The firstborn, kinsa man ang firstborn? Si Reuben. One firstborn, no? Reuben should have received three things, namely rulership, priesthood, and double portion of blessings. Si Reuben unta ang dapat makadawat niya na. However, because Reuben committed adultery with Jacob's mistress, na diay sala ginabuhat si Reuben. Grabe sa una, pag magkasala ka, pangyod, naada yun ang punishment. So, yun na ni. So, Reuben committed adultery with Jacob's mistress. Si Jacob po na po siya kabit. Nagkabit si Jacob. Nagtubo siya sa paghamtong, pero naalagi kabit, no? I know nga, bro, mag-enjoy mo nini kay hilig biyatag marites, no? So, murag mag-enjoy mo nini istorya ha, kay magmarites sa taga-Jotron, no? Pag magbasa mo sa Matthew, di ninyo ni makita. Kay sa dibasa nato sa Matthew, generation na yung tanan, no? Pero din yes, maghiskot na karon og unsa mga paghitabo, no? Atong tunan sila. Now, just remember nga wala pa magtuon sa ilang kinabuhi kay nagmaritista atong gitunan unsay kahimuan sa ilahang kinabuhi sa atong spiritual life. Ug ngano nga ginadisiplina sila. Now, mo ni andamay niyang mga Biblia ha. So dili ato nakita unsay nitabo kang Reuben iyahang nakihilawas siya sa asawa sa iyang amahan nga si Jacob. Kabit po sa iyang amahan. So silang duha na problema sila. Naikabit si Jacob, ang iyang kabit si Bilha, o gato nakita gikabit po ni Reuben. Now basahan daw ninyo inyong Biblia sa Genesis 35:22. Parang dili mahimong marites, no? Mahimo ning marites kung wala tay ebidensya. So dili basahan ninyo sa Genesis 35:22. So sugod ta sa Genesis 35. Genesis 35:22, yes. Akong basahon og lagay mo dinhi og nahitabo nga samtang nagapuyo si Israel niadtong yutaa nga si Reuben miadto og mitipon paghigda kang Bilha nga puyo-puyo sa iyang amahan og hidunggan kini ni Israel. Karon ang mga anak nga lalaki ni Israel napulo og duha. Ang mga anak nga lalaki ni Leah. O mo na nagisgutan na itong mga anak nila, no? Na ito nakita, kung yun, nihigda yun ni si Reuben sa kabit po sa iyang papa. Mistress yung papa. So, kung sa'yo nita po, imbis siyang ang gitawag na to, adunay katungod na magdumala, nawala iyahang panulundon. Now, asa man nato ni makita ang iyang panulundon? Nawanita sa 49. Ang bakta sa Genesis 49. Diri sa Genesis 49, 3 to 4. Layo-layo, no? Pero sige lang, agwantahan lang din na. Diri sa Genesis 49, verse 3 ngadto sa 4. Dili, akong pagkabasahon. Reuben, ikaw mao ang akong panganay. Yes, si Reuben panganay yun ni Jacob kini siya. Ang akong kaligon o ang sinugdan sa akong kusog.
pangulo sa pagkatakos, pangulo sa gahom. Verse 4, nagabukal ingon sa tubig, dili ikaw mahimong pangulo. Nganong daw? Dili ikaw mahimong pangulo, kay misaka ka sa higdaanan sa imong amahan, o nya gihugawan mo kini, gisaka niya ang akong higdaanan sa kaminyoon. So, mao na yung hinungdan. Wala ang iyahang imbisyaw ta, ang gitawag na to, gihatagan o katungod nga manununod sa pagdumala sa tribo sa Israel, na wala siya. O dito mi patong kay Judah. O mo nang matingala ka mo din nga, uy, pagbasa nato sa Matthew, nakita ninyo itong kanina sa Matthew? Balik ko na ito sa Matthew. Okay? Pag-abot sa 3, makita na ito diri, o si Huda, ang amahan nila ni Fares o ni Sarah. Wala ma-mention din si Ruben. Kaya nga naman, naiko siya sa disiplina. Dili siya pwede makapanunod. Listen, no? Kung atong pagkatanahon, magkinabuhi lagi tag dili mayo, wala gay kayuhan nga mo resulta po sa atong kinabuhi. So, waling hitabo kang Reuben, no? So, motong diri sa anak ni Jacob, atong nakita, miditso kang Judah. Sa ikado, ha? Nakasala mong butong ato na yung tagsa-tagsaon karon kay maritis mo ta karon, no? Sige, atong tagsa-tagsaon ni karon, no? Just relax. Di padulong ta diha, no? So, atong nakita din he lost all the privileges of being the firstborn. So, bot pasabot, wala niya makuha. No. Now, he lost the rulership to Judah. So, dito na pasa kay Judah. The priesthood to Levi and the double portion of blessings to Joseph. So, nganong double portion kay Joseph? Kay si Joseph, nani siya anak na duha. Si Ephraim ug si Manasseh. So, ang nahitabo, si Ephraim ug si Manasseh, mo'y nahatagan og ear. Mabito na magpagbasa mo dyan sa biblical map, nganong dili man ni Jose, nganong wa man ko'y makitang Jose, na ko'y makitang Ephraim, na ko'y makitang Manasseh. Kini si Ephraim ug Manasseh, anak ni siya ni kinsa? Joseph. O gitagsa-tagsaan ni sila luna, mutanaw og mga na biblical map diha, na sila'y porsyon, gibahinan din na sila. So, mo ni na pasa kay Joseph. Joseph become two tribes, namely Ephraim and Manasseh, sa Genesis 48 verse 5. So kung basahon nimo ang Genesis, atong basahon kay parang nindot. Diri sa Genesis 48 verse 5 sa ingon, o karon ang imong duha ka anak nga lalaki, si Ephraim ug si Manasseh, nga nangataw kanimo sa yuta sa Ehipto. Sa Ehipto ba ni nahimugso sila ni Ephraim ug Manasseh. Kaya dito man ni si Jose, siya man yung gidayo sa iyang mga igsoon. Sa wala pa ako mayanha kanimo dinhi sa Ehipto. Mga ako sila, igod nga si Ruben o si Simeon, mamaako sila. So, motong na sila duha kabok ang ilahang naangkon nga bahin diha sa Israel. Now, God blesses, just remember, this is really our doctrine. Unsay itong doctrine? God blesses and punishes on the basis of His righteousness and justice. Muna, kita, magbantay kita. Kay, ang Diyos, mupanis yun kung kita magbuhat o sala. Pero magpanalangin siya kung magbuhat ta o katarong. Nasabtan niya na? No? Sabdan? Yes. Oh. So, mo gini ang policy sa Diyos.
God blesses and punishes on the basis of His righteousness and justice. Magbuhat kag sala, punishment. Magbuhat kag pagkamatarong, blessing. Mabila itong akong i-share sa inyo atong milabay nga Domingo, naman niyan ha diya sa balay, no? Pagkanhan niya sa balay, istoryahan na ini, hiskot siya sa among kahintang dito sa Mountain Dew sa una nga ang among balay, pwede rin yung gamaya. Ang kwarto, mao ang kusina, mao ang basta kay usaran, no? Iting gamaya. And then, pagkanhin niya diri sa balay, ang naghangat siya, primero nag-istoryahan na po siya, mag-istorya po siya sa kuwadya, Pastor, sa una no, magbit-bit-bit rin ka gitara dito sa Mountain Dew. Gatinuod gina. Magkanta-kanta ko dito, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Moro na, kanta-kanta ko dito mga alawiton sa Ginoo. Ya, sangyawan ako ang masilingan. Kinita lang na rin. Sa dito pa rin, nasangyawan nila. Tagsa-tagsagit, kalabalay. So, motong gingon ni Glinda ganina nga, dili ka pwedeng mag-missionary kung magaling ka magsangyaw sa imong silingan. Tinuod na siya. Murag hipokrito kay nga moadto ka sa gawas nga sa imuhang dapit mo ka makasangyaw, no? Unaon nimo pagsangyaw imuhang masilingan. Before ka moadto sa gawas. So, samtang nag-istorya siya, sige siya gangad-hangad, kadugay mihilak man hinoon. Naamto si DC. O naibulong ko nga hilak siya, din milamano din siya sa kuwa, siya, Pastor, maayo kayo ang Ginoo sa imo ha? Ana sa kuwa ba? So, anak po ko tinuod magyod, wala man yun panahon nga dili maayo ang Diyos at ang kinabuhi. So, hangad sa taas, siguro ang balay yang itanaw ba nga taas na kayo, so iyang ikumpara sa kakong dito pata sa Mountain Dew, yen, siya nga, layo ano magkahimtang layo mo kay comparison nini. So, ingon-ingon din siya, maayo gid kayo ang Ginoo sa imong pastor. Niya, pagkapinan naghilak, hilak gid siya niya, nagtanaw lang ko sa iya. Pero yes, Ginoo. Sadyang ikaw magsunod sa kabubuton sa Diyos. Ang panalangin sa Diyos, muban din niya na kanina. Pero sulayin pagbuhat o pagpakasala. Di ba, ang unang moabot sa tuwa, misery. Walay kalinaw sa sulod sa itong una-una. Na ang kagubot. Walay ayo ang kinabuhi nga nagsupak sa kabubuton sa Diyos. Ubusa din God blesses and punishes on the basis of His righteousness and justice. If a believer wants to receive the greater blessings, his spiritual life must be in harmony with God's righteousness. So dapat, masabda na ito dapat magkinabuhin kita nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Kaya kung di kita magkinabuhin uyon sa kabubuton sa Diyos, just remember, naagyon ang gitawag na ito mystery. Tanawa, kung sinita po kay Ruben, no? Punishment with so. Now, when the believer is incompatible with the righteousness of God, he will be punished. Matikon ako, when the believer is incompatible with the righteousness of God, he will be punished by the justice of God. So kung ang imong kinabuhi, wala naka-align, wala naka-gitawagan na, wala nakasunod sa kabubuton sa Diyos, ang hustisya sa Diyos, mingon yun nga, hawa ko na kawayo ni anak. Dili ka pwede nga pangalanginan ako. Do, ang akong usas akong isinsya is gihugmata ka. Yes, gihugmata ka, pero ang akong hustisya nagpugong. Dili ka ngayon. Mabito ng usas sa doktrina na to, sa capacity for blessing, sa diyan ang usa ka magtotoo, niabot na siya sa capacity nga nagatungo sa iyang kinabuhi. That's the time nga ang grace pipe sa Ginoo munaog po dito sa iya.
Ang Diyos minahibalo sa imong capacity. Kung ang imong spiritual life layo pa kayo, kung saan man pagpatulo sa grace pipe sa Diyos na nasa imo. Dili, naibaras ko nga. Nasa ibaras ko nga. Ang improvise lang sa Ginoo sa imo, ang need lang nimo. Matingala lang ka nga nagsigi kag panginahanglanon. Nakay kinahanglanon niya na, kinahanglanon na po niya. Pero improvise mo muna niya kay saan na niya. And my God shall supply all your need. Supplyan ka niya sa need. Pero magsige lang kag need. Dili blessing. Lahi man ang need kang blessing. Kaya ang blessing wingon man ka. Mura ba ka na nagbahin kag kwarta ba? Nakadawat ka karon sa morning sa light, morning sa water, morning sa food, morning sa transportation, morning education. Pagka man ini, uy, dako pa kayo sobra. Blessings to siya. Mo to blessings nimo kay ni sobra. Pero kung ang i-provide sa Ginoo sa imo kinahanglan nimo need food, provide kag food. Light, provide po kag light. Water, provide po kag water. O gamay nga kwan, transportation. Pagka umana po sa need hapon ko, nagsige yung kag need. Wala'y blessing. So, ang imong kwenta permanenteng kulang. Samantala kung blessings, permanenteng sobra. Gusto ninyo na? Sunod, tas kabubuton sa Diyos. Ayun yung supaka ang Diyos. Kaya once nga musupak, tas kabubuton sa Diyos lagi, ang iyang hostisya mangod likon. Ang iyang hostisya ligdong. Dili matuis ang hostisya sa Diyos. Kung unsa yang ngayon sa imuha, mo gyud iyang ipahamtang sa imuha. Just remember that, no? Just remember that. Dapat, I just hope na masabtan nato na siya. Mo gyud na ang hostisya sa Diyos. Now, when the believer is incompatible with the righteousness of God, buti pasabot, ang righteousness of God mo ni, pero nagsupak ka, hindi ka righteous, you are not in fellowship with God, He will be punished by the justice of God. So, anak kaisog ang hostisya sa Diyos. Kunya, ang hostisya sa Diyos, dili matabang o pahilak-hilak, paluoy-luoy. Amo na problema karon. Kaya kung ang ngayon ka nga parusahan kay Diyos. Ang ngayon ka man. Pero kung ang ngayon kang panalaginan ka Diyos. Panalaginan ka Diyos. Kung ang ngayon kang panalaginan. Di ba, Pastor Brendo? Amen, Brendo. No? So, no person can escape the justice of God. No person can escape the justice of God. Dili ka maka-eskapo. Pagbantay dyan, hindi ka maka-eskapo. Kaya ang Diyos na ibalo mong God sa tanan. Omniscience mong God siya. Busa, bisa pag-unsaon mong tago-tago sa imong sala, sa mata sa Diyos, perting klaro na, perting danaga. Dili ka maka-eskapo. Naunsaon mo na ito nini. Bisag taguan pa na itong sala dito sa ilawom sa langob sa mata sa Diyos, klaro kayo na. So, igo ta sa punishment sa hostisya sa Diyos. No? So, no person can escape the justice of God. God makes war against the arrogant believers. Arrogant katong mga magtutuo nga wala magsunod sa iyang kabubuton. God makes wars against the arrogant believers. So, dapat magtinarong na ita. Now, kinsa kito akong nagka-istoryahan nga, ay, si Ryan kanina, no? Sa'yo man si Ryan, no? Early bird mo si Ryan. So, istoryahan ni Ryan, is tinuod na yung mga tao nga nagtuo sila nga ang pagtuo dugangan pagbuhat para maluwas. Dili man na pwede. Kay lahi man ang kaluwasan o lahi ang pagtubo. Ang kaluwasan buhat ni Kristo Jesus.
imo lang tuuhan, luwas na ka. Pero ang pagtubo, parang magbuhat ka, process. Dili pwede nga pagtuo nimo, mausap na yun imong kinabuhi. Dili pwede nga pagtuo nimo, mura na ikag si Kristo ang imong kinabuhi. Di mahitabo na. Sa pagtuo nimo, luwas ka, pero sa kausaban sa imong kinabuhi, kinahanglan kang magtuon sa pulong sa Diyos. Kung pwede, parang paspas ang imong pagtubo, mag-overtime ka. Kung pwede lang. Pero kung di ka mag-overtime, taas-taas sa imong route, layo-layo imong dagan. Imbis unta, mga pila lang ka kilometro, mag-mature na ka, ang dagan o daghang kilometro. Imbis unta, number of year lang, decades, una ka magtubo sa pagkahamtong, dili mo ma-experience ang spiritual maturity. O dili nimo makaplagan ang tinuod nga transformation sa imong kinabuhi hangtod nga dili ka magtubo. Walay tinuod nga transformation hangtod nga dili ka magtubo. Ganina murag na siplatan ako to, napatayan ako tong sulti ni Linda nga makita niya nga na mga magtutuo nga dili pigid hamtong kay gamay lang kuhit react tinuod na. May mga magtutuo nga gamay lang sipyat paka. No dili pa kakaya sa gagmay nga mga pagsulay. Unsa pa ka dagko ng mga pagsulay. So meaning there is no spiritual growth. Kaya ang spiritual growth abisa pag-unsaon ka. No? Magadawat ka, maka-accept ka. Mabitaw lang ang kinabuhi sa ka magtutuo, sa niyang magtubo na siya, magkalisir ang iyang pag-ampo. Hindi alam mo, Pastor, wala na tayo ampo-ampo. Ako ba ya? Buntag, hapon, gabi, ibig ako nag-ampo ha? Pero, ang imong pagkakayuan sa Ginoo, mamaynusan na siya. Nga naman, ang imong pagtuo, nakapilit na sa pulong sa Diyos. Di nakakinala mga iyo. Kay, ay, nagsaad na ang Diyos na ini nga mag-supply sa isang paginanglanon. Nga nung mag-ampo pa ko. Give you naman na. Hatagan ako niya ni anak. Ang pagbiyahe, ay, sigurado mo na. Ang atong pagbiyahe, ang Diyos, unsay saad sa Diyos. Walay makakuha sa imong kinabuhi nga dili ka bubuton sa Diyos. Wa kay dapat kanlukan. Ang imuhan na, pasalamatan na lang nimo. Asa ka mo ito. God, salamat sa divine protection. Paginanglanon, God, salamat sa divine provision. Pasalamat na lang ka. Huwag ka kasabot sa imong atuan. God, salamat sa divine guidance. Ang tanan nga magagawa sa imong baba is, unsa man, pasalamat, thanksgiving, and praises na lang. Wala pa ta nabuhat. Gihatag na niya ang tanan, gibuhat na niya ang tanan, gikan sa mga mananap, isda, mga halaman, mga gulay, giprepare sa Diyos ni mo pasig gibuhat ka tao. Naghatag na siya sa tanan na itong pangihanglanon. Busa, yes, tinutong ngayon naglinda kaganina no nga, ano ni mga times good nga, yes, mag-chat siya sa kuha, mag-request for a prayer, kinahanglan mo na, makampo man ta. Naman ganing mga pipila po nga nagsige padala sa tuwa pag-prayer, no? Yes, we need to pray. Pero sa diyang mag-grow ka, ikaw mismo, ang imong prayer, ikaw magdidaya magbubuotan ng Ginoo, no? Bisang pagdasmagantag unsang virus dili sa kalibutan, kung dili pa kita kuhaon sa Diyos, dili pa kita maapil. Sumalagot, gidasmagan man tag virus, pero man ta mga tanggal, no? Naginhawa pa man ka, no? So, walay usa nga makakuha sa atong kinabuhi nga dili kabubuton sa Dios.
Gikumparatan niya sa langgam. Tanawang langgam. Wala sila'y kalag, pero way usa nga mahulog nila nga dili kabubuton sa Dios. Sa samang pagi, kita nga mga anak sa Dios, kung nagkinabuhi ta nga matarong, bisan asa ta mo ato, protected ta under His divine care. Protected ta under sa iyang divine power. Nga walay bisan kinsa nga makapanghilabot na to. Busa ayaw na sa pagkinabuhi sa kahadlok. Kaya pagkinabuhi biya sa kahadlok, kung sa itong itulong ng Linda ganina, sa divine guidance, kung sa ito yung una? Ha? Sa divine guidance, categories, number 1? No. The viewpoint well of God. Kung sa may viewpoint well of God? The divine viewpoint well of God. Ha? Nga imong paghunaw-huna kanunay ana sa Dios. Kung saan mo paghunaw-huna kanunay ana sa Dios kung nagkahadlok ka. Dili man hunaw-huna na. Dili man na divine viewpoint kanang nagkahadlok ka. Human viewpoint man na kanang nahadlok ka. So dapat dili na ta magkinabuhi sa kahadlok. So ang pagsalig nato sa Dios atong paligunon. So God makes war against the arrogant, believers, but gives grace, that means blessings and promotion, to the humble believers. So maghatag siya o panalangin alang sa usa ka magtutuo nga diin unsa man ang gisgutan sa humble believers diya. Wa sa nagisgot din nga magpugos kita tama no, sige sa atong makita din ha. Yang atong lawas dumoy kayo, relax kayo, no? Dili na ang iyang bot gihisgutan din ano. Ang humble believers nga gisgutan din mao katong usa ka magtutuo nga nagsunod sa iyang kabubuton, nagkinabuhi sa pagkamatarong. Dili arrogant, dili musupak sa kabubuton sa Dios. Once nga musupak ka sa kabubuton sa Dios, you are arrogant. And God will make war with the arrogant. Just remember that. 1 Peter 5:5b. So do not be deceived. God is not mocked. Now, ayaw yung di ginato matiyaw-tiyawan ang Diyos. Kaya kung saan man, nag-operate man siya, pinasikat siyang hostisya. So God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Galatians 6:7. So nagagamit siya og agricultural analogy. Now, kay balot ka kung sa agricultural analogy, ngayong gigamit, o kung sa daw imong ipugas, mao po imong pag-aanihan. Now, taga mong example sa agricultural analogy. Kung mupugas kog mais, mag-expect ba kag mangga ang ibunga? Ha? Dili. Unsa may bunga niya? Mais. Kung magpugas kag humay, unsa may ibunga niya? Humay. Kung magpugas ka o magtalong ka og mangga, unsa may ibunga niya? Santol? Mangga pod. Now, nganong gigamit kini siya nga analogy? Nganong sa Galatians 6:7, nganong mingon siya din ha, whatever a man sows, this he will also reap. Just remember that this is the justice of God. Ang justisya sa Diyos nagaingon, kung nagtanong ka o pagpagkasala, anihon mo sa man? Divine discipline. Kadaot, punishment. Pero kung nagtanong ka o maayo. Pero kung nagtanong ka og maayo, pagkamatarong, muani ka og panalangin. Ingon ani ang hostisya sa Dios. Mo nang ang imo jung ipugas ang maayo gyud. Magpugas kita sa mga maayong butang. Kay once na wala magkanimaw ang atong kinabuhi spiritually,
manubag kasubangan sa Diyos ni anak, no? Now, padayon kita. Judah, the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of Ram. Now, wala pa muna tingala dinhi nga si Judah nganong ang hisgutan nga anak ni Judah nganong si Paris man o si Zerah. Nga na man siya yung unang anak sa una niyang asawa. Nga Canaanites. Now, atong tanawin siya, taga nato ni siya pagtaga. Sa Genesis 38, reveals that the line of Judah began in an interesting way. Judah had 3 sons by his first wife, a Canaanite woman. So, nasa primerong tulog ka mga anak. The first son was Er, the second was Unan, and the third was Sheila. So, muna sa Genesis 38. So, Er married a Gentile woman by the name of Tamar, but died suddenly after the marriage. No? As was the customary man nila nilagi. Unsay customary nila, kuya po nilang customary no kay hukdon gyud ang imong entero nga pamilya. Kung ang kamagulangan miminyo niya ng bayhana, unya namatay, ang sunod nga anak nga lalaki mo'y mo asawa. Mo nilang customary. Hantod sa sunod na po nga anak. Hantod sa sunod nga anak. Nakabantay ganita, nakito'y 7 ka igsuon nito, mahurot o kamatay, kating kalasag ba na itong bayana. No? So, huwag nimutan na sila, kinsa mong daw nila, mahimong bana nga sa langit. Itubag sila ni Kristo Jesus, pagkawala din ninyo alamak. Dito sa langit, wala na'y asawa, wala na'y bana. Kaya kamo, mahisama na mo dito og mga anghel. So, wala mo na ang mga dalaga karon ayaw po mo pagdali-dali nga moingon mo dinadeta kami niyo sa langit, ayaw po mo pagdali-dali kanang insakto pong panahon, kanang kabubuton sa Diyos ang insakto po nga tao, no? So wala na ninyo na sa langit, no? So muna ang iyang diskutan ang usa ka butang dinhi nganong wala man sa verse 3 sa Matthew nasulat ang unang mga anak ni Judah. Now, mangutana kita nini, no? Apalat itong bagong sa unahan. So, as was the custom, the next eldest son was married to Tamar, but that he died as well. As a result of these deaths, Judah was reluctant to marry his last son to Tamar. Napaman siya yung last nga son? Si Sila. So, tulo man yung iyang anak sa una niyang asawa, katong Canaanites. Pero, lagi, si Judah, muna si Judah, si Tamar man siguro dahilan ng mga matay niyang mga anak. Kaya namatay ng kamagulangan, ni Pulya ikaduha, patay gihapon. Siya pasig, ihatag na ko ni Sisila ikatulo, patay gihapon Insya paabot-abot sa kadyot, Tamar. Kay bata pa man kayo ni Sisila, pahamtungon sa na doon pero ang iyang intention yun nga, dili niya iminyo ang iyang ikatulong anak nga si Sila kang Tamar. So, Judah being quite ignorant of doctrine could not figure out why his sons were dying. So, ang iyang una-una, si Tamar magiging siguro dahilan ini. Pero, mula na ka-ignorant si Judah. Unsa may pagka-ignorante ni Judah? Wala siya kahibalo nga iyang mga anak under divine punishment sa Ginoo kay makasasala kung dako. Pagbantay gid po lagi kay basta makasasala lagi tang dako. Tanawan ko ni atong tagsa-tagsawan ni karon kung sa nitabo nini. So he thought that somehow Tamar was responsible for their deaths. So naguna-una siya nga kamo gid siguro dahil ikaw gid siguro Tamar ang dahilan sa kamatayon sa akong mga bata. So, basahan doon ninyo sa verse 11. Verse 11 sa Genesis 38.
Genesis 38, verse 11. O si Judah ningon kang Tamar. Kinsa gani si Tamar? Moning na asawa sa iyang kabagulang anak si no? O si Judah ningon kang Tamar, ngayong umagad nga babae, magpuyo ka nga balo sa balay sa imong amahan hantod nga madako si Sila. Ayas ang madako si Sila. Nga akong anak nga lalaki kay miingon siya nga tingali siya usab mamatay nga ingon sa iyang mga igsoon. Oh, imagine that, no? Sa ato pa ang may tabo di ay nahadlok si Judah nga hurot nga akong anak nga lalaki da. Kamatay kung ako ni minyo nimo. And then og si Tamar milakaw og mingpuyo sa balay sa iyang amahan. Mao ning nahitabo. Lakaw na lang si Tamar og mingpuyo sa balay sa iyang amahan. Og sa miagi nga daghang mga adlaw namatay ang anak nga babae ni Suwa nga asawa ni Judah. Og si Judah gilipay og mitungas sa mga manggugunting sa balibo sa iyang mga karnero sa Timnat. Siya o ang iyang abyan nga si Hira ang Adulamanhun. Now, kadali, atong pagkatanaw ni, ato sang balikan ang verse 7 to 10, o ganun nangamatay ning mga anak ni Judah. Naog sa ta sa 7. Yes, pwede pag magsugod sa 6. Og si Judah nagpili og usa ka asawa alang sa iyang panganay nga si nga ginganag si Tamar. Verse 7. Og si ang panganay ni Judah mo'y taong dautan. Paminaw mo. Kini di ay si taong dautan. Unsa gani ang hustisya sa Dios? Unsa ang hustisya sa Dios? Punishment. So siya. Og si ang panganay ni Judah mo'y taong dautan sa mga mata ni Jehovah. O gikuhaan siya ni Jehovah sa kinabuhi. So ang una-una ni Judah nga si Tamar magid siguro dahilan nga namatay ang akong anak. Pero dili si Tamar. Kinsa dahilan? Si Yung sabi si Dautan. So dautan si Verse 8. Unya si Judah mingon kang unan, kining si unan ikaduha ning anak niya. Unang, sumulod ka sa asawa sa imong igsuon o pagminyo kaniya o magbangon ka sa kaliwatan sa imong igsuon. Verse 9. Og naibalo si unan nga ang kaliwat dili maiya. Og nahitabo nga sa pagduol niya sa asawa sa iyang igsuon, iyang giula kini sa yuta, gipatay niya, gipatay ni unan. Aron sa dili paghatag og kaliwat sa iyang igsuon nga lalaki. Verse 10. Og ang iyang gibuhat nakapasuko sa mga mata ni Jehovah o ingon man usab gikuhaan siya sa kinabuhi. So, grabe no? Death penalty, death so. Ang punishment sa Ginoo sa ilaha is kamatayon. Kamatayon death so ang penalty nila. So, muling gisgutan sa 1 John 5:16, under death penalty, divine dying discipline ang naangkon nila. So nangamatay din ni si o si Unan tungod sa ilahang pagkadautan. Dili tungod kay Tamar. No, pala yung tagkadyot kay nindot pa ning dili mo katulugon og magmarites, no? No? Instinct. Oh, instinct, no? Gwapo na magsigit ag marites ini, no? So, actually, Judah himself was at least partially responsible because he had not taught his sons the word of God. Actually, inunali gini. Ikaw nga ginikanan, dapat imog yung tudluan pagmaayo ang imong mga anak sa pulong sa Diyos. Kaya kung wala sila makakaton sa pulong sa Diyos, unsay nita po silang kinabuhi? Padulong yun sila sa pagkadautan.
O si Judah, usa siya nga adunay gitawag na to partial responsibility o nganong nangamatay ang iyang mga anak. Kaya wa man yun siya ang nagtudlo siyang mga anak. Unsa man po yung lagi itudlo ni Judah nga di man po siya maningkamot pagtuon sa pulong sa Diyos. Nauna-unaan ninyo na, kung dili gani mo maningkamot pagtuon sa pulong sa Diyos, wala gyud mo'y ikatudlo ngadto sa inyong mga anak. Wa mo'y may itudlo sa inyong anak. So dapat magtuon gyud mo sa pulong sa Dios para nga aduna mo ikatudlo sa inyong mga anak. Now, tanawan ninyo ang inyong mga anak karon kung pila na yung mga edad nila karon. Kung dili ninyo na sila matudloan 10 years from now, ayaw pagkumpiyansa, basig tuwa na sila sa bilangguan. Dili niyo makita ang prosperity sa inyong mga anak. So dapat kamo ang maguna, magtuon gid mo sa pulong sa Dios. Unya tudluan ninyo ang inyong mga anak. Tanaw sa hitabo kay Judah, furot kamatay ang iyang mga anak. Nganuman, wala siya ikatudlo sa iyang mga anak tungod kay siya mismo wala man magtuon sa pulong sa Dios. So, tapos mga anak, dautan, patay, disiplina sa Diyos. So, once one cannot teach what one does not know. Huwag kayo katudlo, kung huwag kayo naibalwan. Amahan ka, inahan ka, huwag ka nagtuon sa pulong sa Diyos. Magtulog-tulog lang ka kung magtuon tagpulong sa Diyos. Na, yung nanay yung mahitabo ni mo, mapariya kitang Judah ini. Maparihat ang Judah. So dapat magkugi, bit-bit og bulpin, bit-bit og papel, bit-bit og notebook. Ako ganin, nanigulang ako, sige bigyan mong bit-bit og bulpin. Kada adlaw, murag di gimita mong adlaw na kuha ko yung masulat sa akong mga papel. Na yung mga temporary, na yung final. So, sulat yun. Di ka makatudlo sa mong mga anak kung huwag kayo nakatunan. So as a result, they had become evil. Kisa may na yung evil. Yung mga anak, si si Onan, api pa ni si Sila. And the Lord had executed them, sa verse 7 to 10, under the concept of the sin unto death. Patay silang tanan. Now in any case, Judah told Tamar to wait while this third son matured, though he never intended to give his last son to her. Actually, dili gid niya intention nga ihatag niya si Sila. Kaya kita patay gyapon ni kay una-una lagi niya human viewpoint kay si Judah, wa may nakatunan sa pulong sa Dios. So yung una-una kinigit si Tamar ang dahilan. Then sometime later, Judah's wife died. Mauna po rin hitabo karon kay namatay na po ning asawa ni Judah. Sa verse 12, kita niyo sa verse 12. Kita po sa verse 12. O sa miyaging ang daghang mga adlaw namatay ang anak nga babae ni Suwa nga asawa ni Judah. O si Judah gilipay o mitungas sa mga panggugunting sa balibo sa iyang mga karnero sa Tilmat. Siya o kang iyang abyan nga si Hira ang Abdulamanhon. Now, pabinaw mo pag-ayo. Kaya dunay nindot nga istorya dire. Marites gyapon ni siya pero nindot nga istorya ni siya, no. Nindot nga istorya ni siya. And so Judah intended to visit a Canaanite temple priestess at Timnah. So, kung sinitabo ni Judah, gusto siyang mo bisita sa temple sa Canaanites, no? While the scripture does not directly state that he had intended to fornicate. So, ginanit yung kinabuhi ba? Siya nga, patay naman niyang asawa. So, una-una siya nga, kinimag kong temple, sa unang panahon, dito maglinya tong mga prostitutes. Mura bitog sa itong panahon karon asa maglinya ang mga prostitutes Davao City. Kinsa may nakatuod din. Wagin mo ilamag ba? Asa? Dinha sa takong bangko sa siyudad. Dinha sila, maglingkod-lingkod na sila dinha. So
So kini si Judah, yung una-una, gihidlaw siguro kay namatay na niyang asawa. So yung una-una, munto ka sa temple, suroy-suroy siya dito ba? So pag suroy-suroy niya dito, wala, pero wala i-describe na sa Biblia nga mo na yung intention. Pero may baluan nimo kay tanawas unahan, mabasa nimo nino. So, there are many points in this passage which allow us to make this conclusion. Magka-conclude ka, basaha ang 12:13. Kung pwede maabot ka sa 20. So, itong basahan ni Kajot. 13 ta. O gipahibalo si Tamar nga nagaingon ang imong ugangan mitunga sa Timnat. Kinsa ganin ni Tamar? Asawa sa iyang anak ni Tamar, ha? Sa pagunting sa balibo sa iyang mga karnero. 14. Unya iyang gikuha ang mga bisti sa iyang pagkabalo. O nagtabong siya og usa ka pandong og iyang giputos ang iyang naong o bilingkod siya sa putahan sa inaing nga diha sa luyo sa dalan sa Timnat. So dito nagpakuan siya ang iyang una-una nga muagi mo na diri, no? Sumurag prostitutes siya tanawon kay mo man ay dagway sa mga prostitutes magtabon man sa naong kanang para dili mailhan ba, no? Kay nakita niya nga nagdako na si Sila o siya walay ikahatag nga masawa niya. So ang iyang purpose din nga siguro dako na siguro ni si Sila. Kinsa ito si Sila? Ang ikatulong anak ni Judah. So siguro pasig ihatag na sa iyahan Verse 15. Sa hingkitan siya ni Huda, now kaluoy ni Huda, no? Sa hingkitan siya ni Huda, naguna-una siya nga kini usa ka bigaon. Paminaw, ha? Pagtanaw ni Huda niya na mao gining mga postura sa bigaon. Bigaon na siguro ni. Mao na siguro ni bigaon. O tanawag mo sa gibuhat ni Judah. Kay gitabunan niya ang iyang naong. So expect naguna-una din si Judah nga bigaon gyud ni ba? So siguro mo sunod ni usa ka kidhat na kuno sunod ni ana siya pero wasa kay balong as kinsa ganito si Tamar to, no? O mismong siya gikan sa dalan og miingon siya kaniya o marika gipakaluoy ko kanimo nga patipunon ako nimo sa paghigda. Hangyo siya, no? Natural ang prostitutes mao na ilahang panginabuhi. Kay wala siya mahibalo nga siya mao ang iyang umagad nga babae. Wa siya kabalo niya na. O siya mingon, unsa man ang ihatag mo kanako aron ikaw makaduol kanako. Ngayon po si una-una Tamar, kinahanglan na po ko'y madawat. Sa may ihatag. Verse 17. O siya mitubag, padadaan ko ikaw o usa ka nating nga kanding. Nagibayad, no? Padalan ko ikaw usa ka nating nga kanding nga gikan sa panon. Og siya mingon muhatag ka ba kanako og saad hangtod nga ikaw makapadala niya na. Unsa may imong saad nga imong ipadala ng nating kanding. 18. Unya mingon siya unsa ba nga sa ara ang igahatag ko kanimo. Og siya mitubag ang imong singsing og ang imong baklaw og ang imong sungkod nga naa sa imong kamot og kini gihatag niya og siya miduol kaniya og siya nanamkon gikan kaniya ka anak. Grabe, no? Usa na ka higdaan kaanak sila. Kaanak sila. Si kinsa itong nakaanak si Judah og si Tamar. Kaanak sila. 19. Og mitindog siya og milakaw og iyang gikuha ang pandong sa ibabaw niya o gisulob niya ang mga bisti sa iyang pagkabalo. And then verse 20, o ipadala ni Judah ang nati nga kanding gikan sa mga kanding nga bayi sa kamot sa iyang abyan nga adulamanhon aron sa pagkuha sa saad gikan sa kamot sa babae apan ang babae wala hingkaplagin niya. Now atong nakita, sala na po. Grabe na po, no? Wa siya kabalo. Sumala sa Biblia, wa siya kabalo.
Pero later nakabalo siya. Siguro murag na mo yung mga senses niya bang anong wa naghibalo ba. No, so in any case, ato nakita Judah told Tamar to wait while and so Judah ato nakita nakaanak din sila, knowing that Judah never intended for her to marry his last son. Tamar disguised herself as a prostitute and placed herself in his path. She did approach him. He approached her, and he did so in a very casual manner, as if it had not been his first time. Even after he fornicated with her, there is no indication that he felt any pangs of guilt. So, in verse 20, he very openly spoke to his friend, an Adulamite, about being the prostitutes, as if he and his friends had fornicated with temple prostitutes before. So, ay ngani, since Judah was a believer who was self-righteous, hypocritical, and cruel, after he discovered that Tamar was pregnant, he wanted to burn her to death for her apparent illicit sex. Was it kabalo? He was the one who made her pregnant. So, tanawin ng tao, arugante kayo. Sa diyang nabuntis si Tamar, gusto niyang ipasunog kay kuwan daw kayo, nila daw kayo ng mga tao ngayon anak. Tanaw ko ay hipokrito, pero siya ang nagpabuntis ni Tamar. Sa sunod nga kabanata, atong ipadayon ni siya. Lindot ang istorya niya. And I just do hope na mag-enjoy mo sa istorya niya. Daghan kayong divine discipline diri. Tanawa diri sa unahan. Malingaw mo nini sa diyang nanganak na po ni si Tamar, pinagi kang Judah. Kuan pa yun? Kaluha pa yun. Okay, so atong time wala na yun. So dinhilan na lang sa tataman. I just do hope na mapadayon na to ni mag-enjoy ta sa diyang atong tagsa-tagsaon ng pagtuon sa pulong sa Diyos. No? Mag-ampot ha? Amahan na mo nga Diyos, bisa man dining panahon kami naghatag pagpasalamat pagtay paghimaya anak kanimo kay nagatudlo ka kanamo Father God may tungod sa pagkinabuhi nga matarong nga kung kami dili magasunod sa imong kabubuton aduna gyoy punishment Father God aduna gyoy misery aduna gyoy suffering aduna gyoy kalisod sa among kinabuhi. Salamat Father God nga ang pulong sa Diyos mituhop sa tagsa-tagsa ng kapangunahuna Father God nga diin kami kinabuhin ang gayong magasunod diya sa imong kabubuton. Salamat dalay ko ikaw sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagtudlo kanamo sa pag-stay sa pagkinabuhi nga matarong pagsunod sa imong kabubuton pag-stay in fellowship with God. Tining tanan na mo ginawa yung pagpasalamat pagdahil paghimaya pinagila mga sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.